Pitong pagkain na unti-unting sumisira sa iyong atay. Alam mo ba, may mga pagkain na akala natin harmless pero tahimik na sumisira sa atay. Hindi ito agad nagpaparamdam. Walang kirot, walang warning. Pero habang tuloy-tuloy, unti-unti nitong pinapabigat ang trabaho ng atay. At tandaan, ang atay ang filter ng katawan. Kapag siya ang napagod, buong katawan ang apektado. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang 7 pagkain na unti-unting sumisira sa iyong atay at baka isa dito, araw-araw mong kinakain. Magandang araw, mga ka-GK, at nandito tayo para pag-usapan ang kalusugan ng atay. Isang organ na tahimik pero napakahalaga. Ito ang naglilinis ng dugo, nagpo-process ng taba at asukal at nagtatanggal ng toxins. Pero ang problema, hindi ito sumisigaw kapag napapagod. Tahimik lang siyang nagtatrabaho hanggang sa dumating ang araw na bigla na lang may sakit. Kaya mahalaga na alam natin kung aling mga pagkain ang paborito ng dila pero pasakit pala sa atay. At huwag kang mag-alala. Hindi ito lecture na puro bawal. Ang goal natin ay awareness at balance. Para alam mo kung paano aalagaan ang atay mo habang patuloy pa ring nag-e-enjoy sa pagkain. Bakit mahalaga ang atay? Ang atay ang filter ng katawan. Ito ang naglilinis ng dugo. Ito ang nagpo-process ng taba at asukal. Ito ang tumutulong magtanggal ng toxins. Kaya kapag sobra ang trabaho ng atay, napapagod din ito. At ang problema, tahimik itong nangyayari. Parang washing machine ang atay. Araw-araw, walang tigil ang pag-ikot para linisin ang lahat ng dumadaan. Pero isipin mo, kung lagi mong pinapasok ang maruming labahin at hindi mo binibigyan ng pahinga, masisira rin ang makina. Ganoon din ang atay. Hindi ito sumisigaw ng aray kapag nahihirapan. Hindi ito agad nagpaparamdam. Tahimik lang siyang nagtatrabaho hanggang sa dumating ang araw na bigla na lang may sintomas. Mabilis mapagod, naninilaw ang mata at balat o kaya'y sumasakit ang tiyan. Ang mas delikado, madalas huli na kapag naramdaman mo. Kaya mahalaga na kilalanin natin ang mga pagkain na unti-unting nagpapahirap sa kanya. Kasi tandaan, hindi lang ito basta organ. Ang atay ang kapartner ng puso, ng bituka, ng buong katawan para manatiling malinis at balanse ang ating sistema. Kung maayos ang atay, mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip, mas malakas ang katawan. Pero kung pababayaan natin, para tayong naglalakad na may mabigat na backpack na hindi natin nakikita, unti-unti tayong hinihila pababa. Kaya bago natin talakayin ang 7 pagkain na unti-unting sumisira sa iyong atay, tandaan muna natin. Ang pag-aalaga sa atay ay hindi luho, kundi pang-araw-araw na pangangailangan. Parang kapamilya, hindi mo man laging nakikita, pero siya ang tahimik na nagbabantay sa kalusugan mo. Bago tayo tumuloy sa listahan, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan, kung saan tapat ang talakayan sa mga napapanahong mga usapan pangkalusugan, lalo na para sa mga nagtatanda. Tandaan mga ka-GK, ito ay hindi tungkol sa pagbabawal, kundi paalala lang para sa balansing pamumuhay. Food number 1, matatamis na inumin. Unahin natin ang madalas hindi binabantayan. Matatamis na inumin. Soft drinks, juice drinks, milk tea, flavored coffee. Kapag sobra ang asukal, hindi agad ito napupunta sa energy. Marami dito ay nagiging taba sa atay. Kaya may mga taong hindi naman umiinom ng alak, pero may fatty liver. Hindi pagkain ang sanhi, kundi asukal sa inumin. Alam nyo, parang simpleng pampalipas uhaw lang ang soft drinks o milk tea. Pero isipin mo, bawat baso may katumbas na ilang kutsarang asukal. At hindi lang yung matamis na lasa ang problema, kundi kung paano ito iniipon ng katawan. Kapag biglang dagsa ang asukal, hindi lahat nagagamit bilang enerhiya. Ang sobra, tinatabi ng atay bilang taba. At kapag paulit-ulit, nagiging parang bodega ng taba ang atay. Doon nagsisimula ang tinatawag na fatty liver. Kaya may mga pasyente akong nakikita, hindi naman lasenggo,
hindi malakas kumain ng matataba pero mahilig sa milk tea araw-araw o 3 tasa ng flavored coffee kada shift. Pagdating ng check-up, may fatty liver na. Ang masakit pa, hindi agad nararamdaman. Walang kirot, walang warning. Tahimik lang na naiipon ang taba sa atay. Hanggang sa dumating ang araw na biglang bumagal ang metabolism, mabilis mapagod, o lumabas sa laboratory test na mataas ang liver enzymes. Parang bahay na araw-araw pinapasok ng basura. Hindi mo agad makikita, pero unti-unti itong naiipon sa loob. Ganon ang epekto ng matatamis na inumin. Kaya kung gusto mong alagaan ang atay mo, simple lang. Bawasan ang matatamis na inumin. Mas piliin ang tubig, o kung gusto ng lasa, fresh fruit infused water. Tandaan, hindi masama ang paminsan-minsan. Pero kapag araw-araw at sobra, doon nagiging delikado. Mahilig ka ba sa matatamis? I-type ang isa kung oo at 0 kung hindi. Sabi nga, ang paminsan-minsan ay okay lang. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Ang atay ay parang kapamilya na tahimik na nag-aalaga sa atin. Huwag natin siyang bigyan ng pasanin na hindi niya kayang dalhin. Food number 2. Processed meats. Balimbawa, hotdog, ham, luncheon meat. Hindi dahil karne, kundi dahil sa preservatives at sobrang sodium. Ang atay ang kailangang mag-process ng lahat ng chemical na ito. Paminsan-minsan, okay lang. Araw-araw, unti-unting pabigat. Alam nyo, ang processed meats ay parang regalo na may nakatagong bayad. Oo, masarap, convenient, at madaling ihain. Pero sa likod ng lasa, may preservatives, nitrates, at sobrang asin na hindi basta-basta natatanggal ng katawan. Ang atay ang parang janitor na walang tigil sa paglilinis. Lahat ng chemical na pumapasok, siya ang nagpo-process. Kapag paminsan-minsan lang, kaya pa niyang mag-adjust. Pero kung araw-araw, parang binibigyan mo siya ng tambak na basura na hindi matapos-tapos. Ang sobrang sodium, nagdudulot ng fluid retention at dagdag stress sa atay. Ang preservatives naman, kapag naipon, pwedeng magdulot ng inflammation. At kapag tuloy-tuloy, nagiging risk factor ito para sa fatty liver at iba pang sakit. Kaya tandaan, hindi masama ang hotdog sa birthday party o ham sa Pasko. Pero kung araw-araw nasa baon o ulam, unti-unti nitong pinapahirapan ang atay. Parang kapamilya na lagi mong pinapasa ng mabigat na trabaho, darating ang araw na mapapagod din. Kung ang processed meats ay problema dahil sa preservatives at asin, may isa pang grupo ng pagkain na akala natin harmless pero mabigat din sa atay. Food number 3. Refined carbohydrates, puting tinapay, pastries, white rice na sobra. Mabilis itong gawing asukal ng katawan. At kapag sobra ang asukal, ang atay ang sumasalo. Hindi ka agad tataba, pero unti-unting naiipon ang taba sa loob. Ang refined carbohydrates ay parang mabilis na gasolina. Oo, nagbibigay ng energy pero biglaan at sobra. Kapag kumain ka ng puting tinapay o pastries, mabilis itong nagiging asukal sa dugo. At kapag hindi agad nagamit ng katawan, ang atay ang napipilitang mag-imbak. Ang problema, hindi ito nakikita sa labas. Hindi ka agad magmumukhang tumataba. Pero sa loob, unti-unting naiipon ang taba sa atay. Parang maliit na alkansya na araw-araw nilalagyan ng barya. Hindi mo napapansin, pero biglang puno na. Kapag tuloy-tuloy, nagiging fatty liver din ang resulta. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa kanin o tinapay. Kahit mga paborito nating pastries at cake, kapag madalas at sobra, dagdag pasanin din sa atay. Kaya mahalaga ang moderation. Hindi masama ang kanin, pero kapag sobra at walang balanse sa gulay at protina, doon nagiging problema. Ang atay, tahimik lang na nagtatrabaho, pero siya ang sumasalo sa lahat ng labis na asukal. Kung ang refined carbs ay mabilis magdagdag ng asukal sa atay, may isa namang grupo ng pagkain na mabigat dahil sa mantika. Ito ang mga fried foods, at dito, ibang klase ang hamon para sa ating atay. Food number 4. Fried foods at paulit-ulit na mantika, hindi lang prito ang problema.
Mas delikado kapag paulit-ulit ang mantika. Ang ganitong taba ay nagiging oxidized fats. Mahirap itong linisin ng atay. Mas maraming inflammation. Mas maraming stress sa katawan. Kapag paulit-ulit ginagamit ang mantika, nagbabago ang itsura ng taba. Hindi na siya simpleng mantika. Nagiging oxidized fats na. At itong klase ng taba, parang kalawang sa loob ng katawan. Mahirap linisin, mabigat sa atay, at nagdudulot ng inflamasyon. Isipin mo, parang kanal na paulit-ulit tinatambakan ng basura. Kahit anong linis, bumabara pa rin. Ganon ang nangyayari sa atay kapag araw-araw puro prito at paulit-ulit na mantika ang pumapasok. Ang resulta? Mas maraming free radicals, mas maraming stress sa cells, at mas mataas ang risk ng fatty liver at iba pang sakit. Hindi ibig sabihin na bawal na ang prito. Pero kung araw-araw at lalo na kung mantika ay paulit-ulit, doon nagiging delikado. Kaya kung gusto mong magprito, siguraduhin na sariwa ang mantika at hindi paulit-ulit. At mas maganda, bawasan ang prito at dagdagan ng gulay o lutong sabaw. Tandaan, ang atay ay parang kapamilya na tahimik na naglilinis para sa atin. Huwag natin siyang tambakan ng kalawang na hindi niya kayang tanggalin. Ngayon, kung sa fried foods ay mantika ang problema, may isa namang pagkain na akala natin healthy dahil low-fat daw. Pero kapag tiningnan mo, puno pala ng asukal. Ito ang mga low-fat pero high-sugar foods at dito, madalas naloloko ang atay. Food number 5, low-fat pero high-sugar foods. Maraming healthy sa label. Low-fat yogurt, breakfast cereals, snack bars. Pero kapag binasa mo ang likod, asukal pala ang pangalawang sangkap. Mas delikado pa ito minsan kaysa sa totoong taba. Dahil ang asukal, diretso trabaho sa atay. Kapag narinig natin ang salitang low-fat, parang automatic na healthy. Pero ang hindi alam ng marami, para masarap pa rin ang lasa, pinapalitan nila ng sobrang asukal. Kaya kahit low-fat yogurt o cereals, kapag binasa mo ang nutrition label, makikita mo, asukal ang pangalawa o pangatlong sangkap. Ang problema, hindi ito agad nakikita sa katawan. Hindi ka agad tataba pero ang atay mo araw-araw sumasalo ng labis na asukal. At tandaan, ang asukal ay hindi simpleng pampatamis. Ito ay direktang trabaho ng atay. Kapag sobra, nagiging taba sa loob at unti-unting nagdudulot ng fatty liver. Mas delikado pa ito minsan kaysa sa totoong taba kasi akala mo healthy, kaya tuloy-tuloy ang kain. Parang regalo na maganda ang balot, pero sa loob, puro pasanin para sa atay. Kaya huwag basta-basta magpapadala sa label. Basahin ang likod, tingnan ang sugar content. Tandaan, hindi lahat ng low-fat ay mabuti para sa atay. Kung sa low-fat foods ay naloloko tayo ng label, may isa namang pagkain inumin na matagal nang kilalang kalaban ng atay. At dito, hindi na sugar ang problema, kundi alak mismo. Food number 6. Sobrang alak. Hindi kailangang lasing. Minsan, konti lang araw-araw ang problema. Ang atay ay walang pahinga kapag may alak araw-araw. Hindi ito moral issue. Ito ay biological issue. Maraming nagsasabi, "Doc, isang baso lang naman ng beer kada gabi, pamparelax." Pero ang hindi alam ng marami, kahit maliit na dose, kapag araw-araw, hindi na nakakapagpahinga ang atay. Ang atay ang parang kusinero ng katawan. Lahat ng alak na iniinom mo, siya ang nagpo-process. At sa bawat baso, kailangan niyang i-convert ang alcohol para hindi maging lason. Kung minsan lang, kaya pa niyang mag-adjust. Pero kung araw-araw, kahit konti, parang binibigyan mo siya ng trabaho na walang day off. Hindi ito tungkol sa moralidad o ugali. Hindi ito usapang masama kang tao kung umiinom. Ito ay purong biology. Ang alcohol ay toxic substance na kailangang i-neutralize ng atay. At kapag tuloy-tuloy, nagdudulot ito ng inflammation, scarring, at sa huli, cirrhosis. Kaya tandaan, hindi kailangang lasing para masira ang atay. Minsan, yung konti, pero araw-araw ang mas mapanganib.
Ang pinakamagandang regalo sa atay mo ay bigyan siya ng pahinga. Huwag gawing routine ang alak. Ngayon, kung sa alak ay malinaw na toxic ang problema, may isa namang pagkain na hindi halata, pero unti-unti ring sumisira sa atay. Ito ang mga ultra-processed snacks na paborito nating kainin kapag nagmerienda. Food number 7. Ultra-processed snacks. Mga halimbawa, chips, packaged sweets, instant snacks. Halos walang nutrisyon, pero maraming additives. Ang atay ang tagasalba kahit wala namang napapala. Ang mga ultra-processed snacks ay parang pagkain na may magandang balot pero walang laman sa loob. Oo, masarap, convenient, at madaling kainin habang nanonood ng TV o nag-o online. Pero kung titingnan mo ang nutrition label, halos wala kang makikitang protina, bitamina o fiber. Ang meron, sobrang asin, artificial flavorings, preservatives, at kung ano-anong additives. At tandaan, lahat ng iyan ay hindi basta-basta nawawala. Ang atay ang tahimik na sumasalo at nagpo-process ng mga kemikal na ito. Parang janitor na pinapapasok ng basura araw-araw kahit wala namang kapalit na nutrisyon para sa katawan. Kapag tuloy-tuloy nagdudulot ito ng inflammation at dagdag stress sa atay. Hindi mo agad mararamdaman pero unti-unti nitong pinapabigat ang trabaho ng atay. Kaya kahit bata pa, kapag araw-araw puro chips, sweets at instant snacks, nagsisimula ng maapektuhan ang kalusugan ng atay. Mas mabuti kung paminsan-minsan lang at mas piliin ang whole foods, prutas, gulay, mani o kahit simpleng saging kaysa instant snacks. Tandaan, ang atay ay parang kapamilya na tahimik na naglilinis para sa atin. Huwag natin siyang tambakan ng additives na wala namang pakinabang. Paano tutulungan ang atay? Hindi mo kailangang alisin lahat. Ang atay ay hindi humihingi ng perpekto. Ang hinihingi nito ay pahinga. Paano? Mas maraming tubig, mas maraming totoong pagkain, mas konting asukal, mas maayos na oras ng pagkain. Minsan, sapat na ang pagbawas, hindi pag-alis. Ang kagandahan ng atay, isa ito sa pinaka-resilient na organ ng katawan. Kahit napagod na, kaya pa nitong mag-recover basta bigyan mo ng pagkakataon. Hindi niya hinihingi na maging perpekto ka. Hindi niya hinihingi na maging all or nothing. Ang gusto lang niya ay pahinga. At paano mo siya matutulungan? Simple lang. Una, mas maraming tubig. Kapag hydrated ang katawan, mas madali para sa atay na mag-filter ng toxins. Parang washing machine na may sapat na tubig. Mas epektibo ang paglilinis. Ikalawa, mas maraming totoong pagkain. Prutas, gulay, isda, mani. Mga pagkaing hindi dumaan sa sobrang proseso. Kapag natural ang kinakain, mas magaan ang trabaho ng atay. Ikatlo, mas konting asukal. Hindi ibig sabihin na bawal ang cake sa birthday o milk tea paminsan-minsan. Pero kung araw-araw, doon nagiging pasanin. Tandaan, ang atay ang sumasalo ng lahat ng labis na asukal. Ikaapat, mas maayos na oras ng pagkain. Kapag hindi magulo ang oras ng pagkain, mas may rhythm ang katawan. Hindi napipilitang magtrabaho ang atay ng biglaan at walang pahinga. At tandaan, minsan, sapat na ang pagbawas, hindi pag-alis. Hindi mo kailangang maging sobrang higpit sa sarili. Ang mahalaga, alam mong binibigyan mo ng pagkakataon ng atay na makahinga. Parang kapamilya na araw-araw naglilinis ng bahay. Kung minsan, sapat na ang tulong mo sa pagbawas ng kalat para gumaan ang trabaho niya. Para kanino ito? Kung ikaw ay may belly fat, madaling mapagod, may mataas na cholesterol o sugar, forte pataas, o pakiramdam mo ay may mali pero hindi mo alam kung ano, mahalagang bantayan ang atay. Ang mga senyales na ito ay parang tahimik na paalala ng katawan. Kapag may belly fat, ibig sabihin may sobrang taba na naiipon at madalas kasama na rin ang atay sa pasanin. Kung mabilis kang mapagod, maaaring hindi na maayos ang pag-filter ng toxins. Kung mataas ang cholesterol o blood sugar,
mas lalo nang kailangan ng atay na magtrabaho ng doble. At kapag nasa edad 40 pataas, natural na bumabagal ang metabolism, kaya mas madaling ma-stress ang atay. Minsan, hindi mo alam kung ano ang mali, pero ramdam mo na may kakaiba. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagbabantay sa atay. Hindi ito para takutin ka, kundi para ipaalala na ang atay ay tahimik na partner ng katawan. Kapag inalagaan mo siya, mas gagaan ang pakiramdam, mas tatagal ang lakas, at mas magiging malinaw ang isip. Ngayon, nakita natin ang 7 pagkain na unti-unting sumisira sa atay. Hindi ibig sabihin na kailangan mong alisin lahat. Ang atay ay hindi humihingi ng perpekto. Ang hinihingi lang nito ay pahinga. At ang pahinga ay galing sa tamang choices. Mas maraming tubig, mas totoong pagkain, mas konting asukal, at mas maayos na oras ng pagkain. Kung naramdaman mo na may belly fat, madaling mapagod o mataas ang kolesterol, lalo nang mahalagang bantayan ang atay. Tandaan, kapag malusog ang atay, mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip, at mas mahaba ang buhay. Kaya kung gusto mong alagaan ang sarili mo at ang pamilya mo, simulan sa simpleng hakbang. Bawasan ang mga pagkain na nagpapahirap sa atay. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang health tips na malinaw, praktikal, at parang kapamilya lang ang kausap.